Hi! Today, ang gagawin naman natin ay summertime salsa. So, itong salsa na to, masarap siya na dip para sa mga chips like tortillas. So, Mexican tayo ulit ngayon. Ang mga ingredients natin para sa ating summertime salsa ay just one mango which has been peeled, seeded, and diced. So, ibig sabihin, hiniwa yung laman niya, pagkatapos tanggalin ng balat, hiniwalay yung laman sa buto, and then cut into small pieces. So, medyo even yung pieces na gawin ninyo. Maliliit lang siya. So, pwedeng gamitin na mango dito is yung medyo hinog ng konti. Or you also need one avocado. So, yung ating avocado has been peeled, pitted, at saka diced din, kagaya ng ating mangoes. So, bali, yung avocado pag inopen niyo, tanggalin yung buto, and then scoop niyo yung laman, tsaka niyo siya hiwain into small pieces. Yan. So, isang avocado to. 4 tomatoes. So, yung usual na ginagamit kong tomatoes. Kung malalaki siya masyado, you can use siguro mga 3. And so, yung ating tomatoes, diced din siya na kasing laki ng ating mangoes at saka avocado. We need 1 jalapeno pepper. So, yung jalapeno pepper, medyo maanghang siya. Seeded and minced din siya. So, maliliit din ang hiwa niya. We need 3 cloves ng garlic. So, 3 piraso or butil ng garlic minced. We need 2 tablespoons ng lime juice. Half an onion na ginagamit ko na medyo maliit. Or kung malaki, about siguro 1/3 nun. 3 tablespoons ng olive oil. Kailangan din natin ng 1 teaspoon ng salt. Kailangan natin ng 1/4 cup ng cilantro. Cilantro, I think, sa Pilipinas is 1 soy. So, i-chop natin siya finely. So, syempre, kailangan din natin yung ating i-dip dito na tortilla chips. So, yan ang mga ingredients natin para sa ating summertime salsa. Okay, so I have here a bowl. Ngayon, ang gagawin natin, imimix lang natin lahat ng ating mga ingredients together. So, ang una natin ilalagay is our mangoes. Yung avocado natin. Yung ating tomatoes. Yung jalapeno peppers natin. Our cilantro. Tsaka yung ating garlic. So, hahaluin lang natin sila all together. And then, pag na-mix na siya, next i-add natin is our teaspoon of salt. So, medyo distribute lang natin siya sa ibabaw. Add natin yung ating lime juice. Yung ating red onions. And our olive oil. Hahaluin natin ulit hanggang mag-blend siya ng tuluyan. Okay, so pagka well-blended na siya, ang gawin natin is i-transfer natin siya sa isang plastic na lalagyan na may cover. Yan. So, tatakpan muna natin tong ating salsa. And then, nire-refrigerate natin siya for about 30 minutes or longer. So, babalikan natin to after 30 minutes at ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya isa-serve. Balikan natin. It's been more than 30 minutes. Actually, mga 1 hour na nasa ref yung ating salsa. This is how we're gonna serve it. Lalagyan natin sa isang bowl and then papalibutan natin siya ng tortilla chips. So, di ba okay na okay to na merienda or snack pagkagaling ng mga bata sa school or pag bibisita kayo, pwede nyo rin itong ihanda. Parang pika-pika. So, sana i-try nyo itong recipe na to. Madali din naman siya gawin at konti lang din naman yung mga ingredients natin at mabibili yan sa Pilipinas. So, mahirap lang dito or matagal gawin is yung paghihiwa. But, after mo naman nahiwan lahat ng ingredients, imimix na lang siya, hindi ilalagay sa ref. So, super dali, diba? Kaysa bumili kayo ng naka-bottle na salsa, mas mainam to kasi fresh lahat ng ingredients. So, sana i-try nyo itong recipe na to hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat sa panonood.